Men, Luzon, Visayas, at Mindanao, sumating po ang biyaya at kapayapaan mula sa ating Diyos naman, sa ating Panginoong Kristo, mga kaibigan, sa ating mga kapatid. Muli po, ito po ang programang Apostolic Back to the Bible, kung saan po ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan. Bago po tayo mag-umpisa, ibatiin po natin ang ating mga kapatiran dito po sa Kaibiga at Magbagin, sa pangunan natin Pastor Jeff Paspi sa kanyang may bahay. At pinapati po natin ang Family Bayon, Family Durumal, at Family One ng isang magandang gabi. At pinapati rin natin si Imelda Barlumay na patuloy sumusubaybay sa ating programa. At kay ng Brother Norbin Saren dyan sa Hungary. Pinapati po natin siya ng isang magandang araw kung ano mang oras sa kanya ngayon. At pinapati rin natin ating mga kaibigan dyan sa North Sagaray, sa panguna ni Pastor Jimmy Istomago, Father John Ray Istomago, at kay Kuya Walter na patuloy po na sumusubaybay sa atin sa Apostolic Back to the Bible. Ang aking kapatid dyan sa Bulacan, si Arlene Guevara, sa Dubai, Sister Ariela Guevara. Pinapati po natin sila ng isang magandang gabi. At sa lahat po ng ating mga viewers na patuloy po sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. So bigyan po natin panahon ang ating Pastor Jeff kung siya po ay makapagpati. Praise God. Muli, salamat mga kapatid. Salamat Brother John. At binabati natin muli ang ating kapatid dyan sa Cavite. Ang po ng kanyang asawa at mga anak. So patuloy silang sumusubaybay. Maraming salamat. At makinig po kayo sa part 2 ng sino nga ba ang tunay na apostolic. Salamat po, Pastor Jeff. Salamat po ng ating mga viewers dyan na MCGI, UPC at INC sa ating GC. Ay binabati po namin kayo ng isang magandang gabi. At sa lahat po ng ating viewers na patuloy po sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. So pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoong Kristo. So nawa mga kaibigan ay tayo po idadako sa ating pag-aaral, no? Sino po ba ang tunay na apostolic? Kasi napakarami po ngayon na umaangkin na sila ang tunay na apostolic, no? Mga kaibigan at mga kapatid. At sa aral na ito, mga kaibigan, ay napakahalaga na ating pong malaman yung pagkakinanlan sa tunay na apostolic, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Kasi pag sinabi kasi, Pastor, na apostolic, Yes. Sila ay bumabatay sa turo at aral ng mga apostol. Hindi ko sa ano-anong aral, mga kaibigan, kundi bumabatay po sila sa turo at aral ng mga apostol, sapagkat yung mga nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ito po sa Gawa 2:42, ito po ang pahayag ng banal na kasulatan ay ganito: at sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. So ito po mga kaibigan, yung 3,000 kaluluwa na nagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, sila po ay nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol. So, sa aral at turo ng mga apostol, bakit po sa turo ng mga apostol sila nagsipanatili? Sapagkat ang mga apostol po ang pinagkatiwalaan po ng utos at mga aral. Sa Gawa 1:2, anong pahayag ng banal na kasulatan? Hanggang sa araw natanggapin siya sa kaitaasan, pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang. So ang mga apostol, sila po mga kaibigan ay mga hinirang na makapagkatapos siyang magbigay ng utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang mga hinirang. So yung mga hinirang ay yung mga apostol, sa kanila pinagkatiwala ang turo at mga kautusan ng ating Panginoon Diyos, mga kaibigan. Kaya ang mga alagad ay nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol. Kaya tayo po ay tinatawag na apostolic. So dito tayo papasok, mga kaibigan. Kasama ba sa turo ng mga apostol
na ang babae ay maging pastora. Kasi nababalitaan natin, pastor, maraming ngayong apostolic na pinahintulot na nila na ang babae ay mamuno o maging pastora. Yes. Or ayaw nila ng pastora, kundi sila ay pinahintulot nila ang babae na maging pastor sa loob ng iglesia. Ito ba ay kautusan o aral ba ng mga apostol na ang babae rin ay maaring maging pastor sa loob ng iglesia? Okay, bigay natin ang pagkakataon sa ating pastor Jeff bago po tayo pumunta sa ating talakayan. Yes, amen, no? Mga kapatid, hindi po tayo anti-woman, no? Sapagkat maraming mga babae sa panahon natin ang mga mahuhusay at magagaling. At dalawang babae na rin ang naging presidente ng Pilipinas. Kaya hindi po tayo labag sa o anti-woman, no? Bagkus ay inilalagay natin sa isang kalagayan na kung ito po ba ay naituro ng Biblia at ng mga apostol, wala naman tayong tutol. Kasi kung hindi, ako bilang babae, ang aking asawa babae at ang aking ina ay babae, hindi naman ako papayag na kung walang itinuro ang Biblia, ay ito ang mga pastor ang magsasadlak sa kanila sa isang kalagayan na anti-Bible. So saan sila pupulutin? Saan pupulutin yung mga babae? Kung wala sa salita ng Diyos na mamuno ka bilang pastor o bishop at ipinilit mo dahil itinula ka ng mga pastor, then sa impyerno mo dinala ang mga babae. Kung ako ang isang babae ngayon, kung nakikinig tayo, tayong mga babae ngayon o nakatalaga tayo bilang pastura, magunos dili tayo. Talaga bang nasa tama kang posisyon o kalagayan? O ang pagpapastor ay para lamang sa lalaki? Yan ang ating talakayin ngayon, Brother Aljon. No? Hindi tayo anti-woman, pero maririnig natin kung ano ang turo ng mga apostol, Brother Aljon. Kasi marami ngayon pinapayagan nila yes, na ang babae ay maging pastora o mamuno sa loob ng iglesia. hindi lang pinapayagan, minsan pinupush pa nila eh. Pero kiniklaim nila na sila ang tunay na apostolik. Yes. No, mga kaibigan. So, sa tunay bang apostolik ay sa mga apostol sa panahon nila, meron bang babae na mga pastor o namumuno sa loob ng iglesia kasi ang kanilang pinapahayag tungkol kay TV. Yes. No? Subaybayan natin mga kaibigan sa aklat ng Roma. Ano ang pahayag nila dito po sa Roma 16 at ang bersikulo po ay 1. Ano ang pahayag nila? Ipinagtatagubilin ko sa inyo si Phoebe na ating kapatid na babae na lingkod sa iglesia na sa Singkria upang tanggapin ninyo siya sa Panginoon ayon sa narapat sa mga banal at tulungan ninyo siya sa anumang bagay na magiging kailangan niya sa inyo sapagkat siya naman naging katulong ng marami at ng aking sarili naman. So ito pinapayag nila, Pastor. Pag sa English, si Phoebe ay servant of the church. Yes, amen. So, napayag nila mga kaibigan, si Phoebe raw ay alipid o lingkod sa loob ng iglesia. So, paano ito mga kaibigan? Pagka sinabi bang lingkod sa loob ng iglesia, si Phoebe ba automatic, pastor si Phoebe? Hallelujah. O kaya namumuno siya sa loob ng iglesia? Pero nandito rin po ang kasagutan kung itutuloy po natin ang pagbasa, mga kaibigan. Upang tanggapin ninyo siya sa Panginoon, sa verse 2, sa narapat sa mga banal, at tulungan ninyo siya sa anumang bagay na magiging kailangan niya sa inyo. Sapagat siya naman naging katulong ng marami at ng aking sarili naman. So ito pala si Phoebe, Pastor. Yes. Ito ay supporter. No, ito ay katulong ni Pablo, mga kaibigan. O helper. Hindi naman porkit na helper si Phoebe ni Pablo o siya ay katulong sa na marami sa loob ng iglesia, si Phoebe ay pastor na. Yes. Yun Amen. po, mga kaibigan. Hindi porkit nagiling ko sa Panginoon yung babae or siya ay nagiling ko sa loob ng iglesia, siya ay lumalagay na pastor. Hallelujah. No, mga kaibigan at mga kapatid. So, ilagay po natin sa tama
yung posisyon ang babae. Kasi nga, mga kaibigan at mga kapatid, magiging mapanganib kung ilalagay po natin yung babae sa hindi niya posisyon. Yes. Mga Amen. kaibigan. Kasi si Pipi, pag sinabing servant, Amen. mga kaibigan at mga kapatid, pag sinabing servant sa loob ng iglesia, ang pakahulugan ng iba, si Pipi raw ay pastor. Oo, pakahulugan lang nila yon. O kaya si Pipi raw ay isang mangangaral o isang leader sa loob ng iglesia. Hindi po Yes. yan, mga kaibigan, Amen. ang ibig sabihin. Huwag No? nating kalimutan, Brother Aljon, na ang salitang pastor ay kaakibat na dyan ang salitang namumuno. Pagkatapos, namumuno, nagtuturo. Pagkatapos, nagpipreach. Yun po ang gampanin ng isang pastor. At mamaya, malalaman ninyo, ipinahintulot ba yan ni Pablo sa mga babae? Sige, Tingnan natin, mga kaibigan. Kasi ang sabi ni Pablo na ang babae ay tumahimik eh. Yes. Sa 14 ng unang Korinto, tingnan po natin ang pahayag ng banal ng kasulatan sa 14:34 ng unang Korinto. Ang mga babae, ito pastor, hindi isang babae lang ito. Yes. Mga babae Okay? ay magsitahimik sa mga iglesia. Mhm. Ito mga kaibigan, sa mga iglesia. Hindi lamang sa Corinthians na ang babae ay tatahimik, kundi ang sabi niya, ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia. Kasama ba si Baby dyan? Si Pipi ay babae rin. Yes. Kasi ang katwiran nila, Brother Aljon, kaya daw pinapatahimik, mga chismosa. Tingnan natin yung context 1 ng talata, kung ganun ba ang pahayag ni Pablo. Yes. Sabi dyan, ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia Kita nyo? sapagkat sila'y walang kapahintulutang magsalita, kundi sila'y pasakop gaya naman ng sinasabi ng kautusan. Yung palusot pa nila sa bahay lang daw, manahimik. Pero dyan, yung nabasa mo sa iglesia pala Sa yan. mga iglesia ito, mga kaibigan, Paano na yan? ang babae ay kailangan tumahimik kasi nga, makikita natin, tuloy po natin. At kung ibig nilang maalaman ang anumang bagay, magtanong sila sa kanilang asawa sa bahay, sapagkat mahalay na ang isang babae ay magsalita sa iglesia. Tamo? So, ito kasi, Pastor, may pangyayari kasi ito, mga kaibigan, sa background ng 1 Corinthians chapter 40. Ito kasi, Pastor, panahon ito ng pagkakatipon. Yes. Amen. Nasa pagkakatipon nila, meron dito yung mga iba ay nag-i-speaking of tongues yung mga tao rito. Itong babae, mga kaibigan at mga kapatid, gusto niyang maalaman kung ano ba itong speaking tongues na ito. Hallelujah. At gusto niya itanong doon sa kanyang asawa sa loob ng iglesia. So, kailangan, mga kaibigan, kasi sa itang tumahimik sa loob ng iglesia or silent. Sa Greek, ito, pastor, ang kahulugan nito, yung babae, marunong siyang umunawa. Yes. No? Nasa loob ng iglesia, mga kaibigan, kung meron siyang gustong malaman sa loob ng iglesia, huwag niya itanong doon sa kanyang asawa sa loob ng bahay, sa loob ng iglesia. Kundi, tanongin niya yung kanyang asawa pagka-uwi nila sa bahay. Bakit? Mahalay kasi sa loob ng iglesia na ang babae ay magsalita kasi nakalagay dyan, teach. Yes. No? Amen. Magturo sa loob ng iglesia, mga kaibigan. Kasi yun po ay panahon po yan ng pagkakatipon. Kaya nga sabi ni Pablo, ang Diyos natin ay Diyos ng kaayusan. Hindi naman pwede, mga kaibigan, na habang nagkakatipon sila, itong babae, tinuturuan niya yung kanyang asawa doon sa loob ng iglesia, mga kaibigan at mga kapatid. So, kaya pinapatahimik ang mga babae sa loob ng iglesia kasi mawawalan ng kaayusan kasi ang Diyos ay Diyos ng kaayusan at Diyos ng kapayapaan. Hindi pwede, mga kaibigan, na habang sila nagkakatipon doon sa loob ng iglesia, ito naman babae, tinuturuan niya yung kanyang asawa. Kailangan itong babae, pasakop siya sa kanyang asawa sa loob ng iglesia. Kaya hindi pinapahintulot ni Pablo na ang babae ay magturo, no, Yes. ni mamuno sa lalaki sa loob ng iglesia, mga kaibigan, Amen. sa ating mga. Yun ang ibig sabihin po ni Apostol Pablo, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon, pagka ito, Pastor, Yes. yung obispo ba o bishop
kanino ba ito naka-address? Yes. Yan, maigi, Amen. kailangan malaman kasi nila. Kasi nga, Kanino naka-address? ang pahayag nila, Ano ang requirement? anong requirements, no? Pwede ba babae? Ah, Pwede ba tumboy? Pwede ba bakla? Sa bishop? Kailangan, anong requirements sa bishop? Ang requirements ba ng bishop, mga kaibigan, o pastor, Yes. ito ba ay nauukol sa babae? Tingnan natin. No? Tingnan natin, mga kaibigan. Bago magalit yung mga babae sa atin, basahin natin, Brother Adjo. May basahin natin sa unang Timoteo sa 3:1. Ito, bagamat ito'y binabasa nila, pero hindi nila ito pinapansin at hindi nila binibigyan halaga yung talata ng Biblia. Binabasa lang, hindi inuunawa. Yan ang mahirap, mga kaibigan. Kaya nagkakaroon ng pagtatalo kasi binabasa lang ng iba, pero hindi nila inuunawa kung ano talaga yung ibig sabihin ni Pablo. 3:1. Tapat ang pasabi kung ang sino man ay magsisikap na maging obispo, ay mabuting gawa ang ninanasa. Ay kailangan pala pagka tayo po ay nagsisikap tayo na maging obispo or bishop, Yes. dapat, mga kaibigan, mabuting gawa ang ninanasa. Kasi may nagiging bishop, hindi naman maganda yung hindi maganda yung kanyang iniisip, no? Yes. Hindi maganda yung kanyang gawa, kaya lang siya ng bishop, mga kaibigan. Parang ilalangin, no? Parang matanyag. Pero sa Bible, dapat mabuting gawa ang ninanasa. Tuloy. Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan. Yes. Dapat yung bishop pala, walang kapintasan ito, mga kaibigan. Hallelujah. Unang-una sa kanyang sarili. Kaya nga sabi ni Pablo doon kay Timoteo, sa 4:16 ng unang Timoteo, mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Sapagkat sa iyong pangangaral, ililigtas mo ang sarili mo, pati ang nagsisipakinig sa iyo. Kailangan ng obispo walang kapintasan. Tuloy. Hallelujah. Asawa ng isa lamang babae. Kailangan po ang bishop, meron lamang siyang asawang babae. Pero Yes. mapapasin natin, Pastor, Amen. bakit yung bishop may asawa lamang babae? Sa makatuwid, Lalaki. lalaki yung bishop. Hindi naman sinabi, Pastor, na dapat ang bishop asawa lamang babae o asawa na lalaki. Yes. Dapat gano'n, kung pwede yung pagiging bishop sa babae, no? Pero ang sabi dyan, ang bishop, isa lamang asawang babae. Yes. Sa makatuwid, ang obispo, mga kaibigan, ito po ay lalaki. Amen. Hindi babae, mga kaibigan, o pastor. Yes. Mapagpigil, mahinahon ang pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy. Kailangan yung bishop, mapagpatuloy siya. Yes. Yung kanyang bahay, bukas. Hallelujah. Sa mga bisita, sino mang kapatiran na bumisita sa kanya, mapagpatuloy siya. Hallelujah. Tuloy. Hindi, ito, sapat na makapagturo. Yung bishop pala, sapat makapagturo. Paano magiging obispo ang babae kung hindi siya pinapahintulutan ni Pablo na magturo? Yes. Amen. Hindi, ang bishop, ang kanyang gawain ay magturo, mga kaibigan. Sapat na makapagturo. Hindi pinapayagan ni Pablo na magturo yung babae. Paano ito tutumbak na ang babae ay maaaring maging obispo kung hindi pwede makapagturo ang babae? Tuloy. Yeah. Hindi magulo, hindi palaaway, kundi malumanay. Hindi mapakipagtalo. Hindi maibigin sa salapi. Number 1, mga kaibigan, Yes. marami pong nahuhulog sa salapi. Tuloy po natin. Ay ganito. Sa 4, namamahalang mabuti ng kanyang sariling sambahayan, Yes. na sinusupil ang kanyang mga anak na may buong kausayan. So mapapansin natin dito, Pastor, sa nakalagay sa English, his own house. Yes. Yung Amen. his kasi, alam natin, lalaki ito. Amen. Hindi naman here ang nakasulat, mga kaibigan. Sabi nun, one that ruleth with his own house, having his children, and subjection with all gravity. No? Sabi dyan, having his children. So, Amen. lalaki ito, Pastor. Yes, no? Na amen. ina-address na. Ang bishop ay namamahala sa kanyang sariling sambahayan. Pwede ba ang babae mamahala ng sarili niya sa Hindi pwede, mga kaibigan, dahil ang pahayag ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 11 verse 3 na ang pangulo ng babae ay ang lalaki. Yes. Whether man sa church yan o sa bahay man yan, ang otoridad na ibinigay ng Diyos
ay para po sa lalaki, Yes. mga kaibigan Amen. at mga kapatid. Hallelujah. So kaya napakalaga, hindi baguhan, baka siya kung magpalalo ay mahulog sa kaparusahan ng dyablo. Ngayon, mga kaibigan, paanong sasabihin natin at i-claim natin tayo ang tunay na apostolik? Walang tumayong pastor, mga kaibigan, mga kapatid, Yes. na babae sa panahon ng mga apostol. Yes. At pinagpapawal pa nga ni Pablo Yes. na ang Amen. babae ay mangaral sa loob ng iglesia o mamuno, kasi mapapansin natin, mga kaibigan, doon sa 1 Timothy chapter 2, no, napakahalaga nito, mga kaibigan, na ang babae hindi niya pwedeng agawin, no, hindi niya pwedeng angkinin yung Yes. otoridad ng lalaki na ibinigay ng Diyos sa lalaki. Yes, amen. Okay. So, Brother Adjon, kung ang lalaki ay mayroon siyang posisyon o nakadesignate sa kanya na posisyon, mangulo, mangaral, mamuno, sa kanyang sambahayan ay mamahala, then ang babae mayroon din. Huwag nating kalimutan. No? Mayroon din siyang role. Magkakaiba lang sila, mga kapatid, ng ginagampanan. No, ang lalaki, hindi pwede ang gampanin ng lalaki ay kukunin ng babae ayon sa Biblia. Kaya ito ang inaano natin na tinuro ng mga apostol para hindi magiging magulo. Kasi mga kapatid, alam nyo, hindi natin minamaliit ang mga babae. Kung ang babae ay mamuno sa iglesia, halimbawa, kung isa kang bisya, Brother Aljon, tapos lahat ng hawak mo, mga pastura, mabilis mo ma-manipulate yung mga babae. O kaya yung iba, ayaw nila sa lalaki kasi ang mga lalaki mabilis lumaban, no? Nagre-rebelde. So ang mga babae, ang ginagawa nila, sila ang nagde-decide na gawing pastura kasi ang mga babae mabilis manipula, no? So pwede naman 'yun sa katwiran ninyo, pero pagdating sa Biblia, mga kapatid, hindi po may ginagampanan ang babae. Dapat natin malaman 'yon bago yung sinabi sa 1 Timothy. Ang babae sa Tito, sa 2, mayroon yung gampanin. O, sige, basahin natin. Sa Tito chapter 2, verse 3, sabi dito, na gayon din ang matatandang babae ay maging magalang sa kanilang kilos. Yes. Hindi palabintangin, ni paalipin man sa maraming alak, mga guro ng kabutihan, upang kanilang maturuan ang mga babaeng may kabataan Kita nyo? na nagsisiibig sa kani-kanyang asawa, magsiibig sa kanilang mga anak, mga pakahinahon, mapagpakahinahon, mga pakalinis, magpakasipag sa bahay, magagandang loob, pasakop sa kani-kanyang asawa upang huwag lapastanganin ang salita ng Diyos. So, obligasyon pala ng babae na magturo sa mga yang na mga babae na may mga asawa na mahalin ang kanilang asawa, magpakasipag, magpakalinis sa bahay. Yan ang kanilang role. Hindi naman po pwede na ang lalaki gagawin mong sa lugar ng babae, mga kapatid, magkakakiyos yan. Alanganin naman na kung ang lalaki construction worker, ang babae ang magko-construction. Kaya ba nila magbuhat na simento? Hindi. So, saan sila? Doon sa bahay, magpakalinis sila, magluto sila, o turuan nila yung mga batang mga babae na umibig. Yan ang kanilang role. Hindi ba pwede na gagawin nating rampol-rampol yan, mga kapatid? No? Kaya siya, ang Diyos natin na pinaglilingkuran, hindi yan Diyos ng kaguluhan. Diyos po yan ng kaayusan, Brother Aljon. At ang sinabi ni Pablo, ano pa? Tinuruan niya hindi lamang tumahimik ang Biblia, ang mga babae sa Biblia, tinuturuan niya rin na huwag mangaral. Basahin natin. Basahin natin, mga kaibigan, no? Sa 1 Timothy chapter 2, verse 9 or verse 10, kundi siya narapat sa mga babae ay magpakabanal sa pamagitan ng mabuting gawa. Ang babae ay mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasako. Oh. Ngunit, hindi ko ipinapahintulot ang babae ay magturo. Oh, kita mo? Kung halimbawa, Brother Aljon, isa ka ng evangelist, ako pastor. Pagkatapos, dadalaw ka sa isang church, o kaya sa church na lang natin. Tapos, nandyan ka bilang evangelist, bilang teacher, bilang pastor. Tapos, yung kinuha mong speaker, babae. Ay, hindi, kontra sa sinabi ni Pablo yan. Kasi, ganito yan, mga kaibigan. Yes. Kung ang babae
na may asawa, ito pasok si Tutukoy. Amen. Kung ang babae, mga kaibigan, na may asawa, kung sa asawang babae, kung sa asawa niya nga, hindi siya pwede magturo, paano pa kaya sa hindi niya asawa? Isa pa yun. No? Kasi sa loob ng iglesia, mga kaibigan, binubuo ang iglesia ng mga babae at lalaki. Yes. Ito yung mag-asawa, mga kaibigan. Kung sa asawa niya nga lalaki, hindi siya pwedeng magturo. How much more natuturuan niya yung hindi niya asawa, pati yung pastor niya, tuturuan niya rin sa loob ng iglesia. Kasi mayroon silang palusot, Brother Aljon na lahat daw na tumanggap kay Kristo ay iisa na. Kaya wala na raw babae, wala na lalaki. Ayun, may iimbestigahan natin, mga kaibigan, yung kanilang pinagmamalaki nila ito, mga kaibigan. Tingnan natin. Dito po sa Galatia, sa 3 at ang bersikulo ay 27. Ito ba, yun ba ang pakahulugan na porkit ba wala ng babae o lalaki ay iisa ay Kristo? Ang babae pwede na maging pastor at yung lalaki, pastor, siyempre ang pastor ang lalaki. At kaya hindi yung babae pwede na rin pastor kasi iisa ay Kristo. Yun ba ang kahulugan ni Apostol Pablo, mga kaibigan? O, At saka, bago mo basahin yan, no? Para masama mo dyan. Wala raw mababasa na pastura na ni-research na Manila, wala naman daw talaga. Kaya ang babae, hindi na nila tinatawag na pastura. Ano na ang pagtawag nila? Pastor. Ayun, o basahin natin, mga kaibigan. Dahil ba sa Galatia 3:26, ang babae ay pwede na maging pastor? Tingnan nyo ang kahulugan, mga kaibigan. Ay ganito. Ano ba? Sabi sa 26, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So ito, Pastor, pinapahayag. Amen. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sa papaanong paraan? Sapagkat ang lahat na sa inyo'y binautismuhan kay Kristo ay binihi si Kristo. Amen. Kaya pala tayo'y naging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus dahil ibinihis natin si Kristo. Amen. Kung binihis natin si Kristo, anong sabi ni Pablo? Tuloy po natin. Walang magiging Hudyo o Grego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Paano tayo naging isa kay Kristo Jesus, mga kaibigan? Kasi tayo po yung mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pampataya kay Kristo Jesus. Paano tayo naging anak ng Diyos? Sapagkat ibinihis po natin si Kristo. Pag binihis mo si Kristo, hindi ka na Hudyo, Yes. hindi ka na Griego, hindi ka na alipin o malayaman, no? Hindi ka na babae o lalaking man. Kayo'y iisa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo'y binhi ni Abraham at tagapagmana ayon sa pangako. Tayo po, mga kaibigan, nagiging anak ng Diyos. Amen. Sa pamamagitan, mga kaibigan, ng pananampalataya kay Kristo. Kasi ito po, walang Hudyo, Yes. wala ng Griego, mga kaibigan. Sabihin, ito po ay tumutukoy sa pagiging anak ng Diyos. Naging anak tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo dahil binihis natin si Kristo. At pagka binihis mo si Kristo, hindi ka na Hudyo, hindi ka na Griego, Yes. hindi ka na alipin, hindi ka malaya, kundi kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At kung kayo kay Kristo, kayo'y binhi ni Abraham, iisa ito, mga kaibigan, sa pagiging anak ng Diyos dahil sa pananampalataya natin kay Kristo Jesus, mga kaibigan, Amen. mga kapatid. Hallelujah. Kasi binihis mo si Kristo eh. Amen. Hindi ibig sabihin dyan, pwede ka na maging pastor, Yes. babae, pwede na rin pastor. Kung gayon pala, mga kaibigan, granting na yung ang babae ay pwede na maging pastor. Ang pahayag ni Pablo sa unang Korinto 11:3, ang pangulo ng babae ay Lalaki. lalaki. Pwede ba baliktarin yun? Hindi, lalabas nito pastor. Kung pwede rin maging pastor yung babae, dalawa na ang ulo. Pastor na yung lalaki, pastor pa yung So, babae. hindi sila natatakot na gawing komplikado yan. Magiging problema yan.
ang pangulo ng babae ay ang lalaki, at ang pangulo ng lalaki ay si Kristo, at ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. O, maliwanag mga kaibigan. Yung sa babae, may nangungulo. Kaya nga sabi ni Pablo, bawal ang kinin ng babae ang otoridad ng lalaki sa 1 Timothy chapter 2, mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Yes. Kaya nga, iisa yon sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Sila'y binhi ni Abraham, mga tagapagmana, ayon sa pangako. Bakit? Saan ba tayo dapat magkaisa? 4:12 ng Epeso. Pakinggan nyo mga kaibigan at mga kapatid. Ay ganito. Sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, sa 13, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan na kapuspusan ni Kristo, hanggang sa abutin natin ang pagkakaisa ng ating pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos. Yes. No, mga kaibigan, mga kapatid. No, kahit Hudyo ka man, Griego ka man, alipin ka man, no, Malaya ka man, lalaki ka man, babae ka man, iisa po tayo kay Kristo. Yes. Tayo'y mga anak ng Diyos. Hindi ibig sabihin ang babae pastor na rin. Yes. Ang lalaki pastor na wala nang problema kung lalaki pastor. Pero yung babae gawin mong pastora. Kasi marami ngayong mga apostolik sila raw doon na ina-apostolik. Yes. Pero ang aral nila, ang babae pwede maging pastor. No? Nagiging problema wala naman tayo mabasa sa Bible, sa panahon ng mga apostol, naglagay sila na leader na babae. Wala. Kasi may mga apostol nandiyan naman si Apostol Pablo, nandiyan naman sila Filipe, at lahat ng tinawag ng Panginoon sa Kristo ay mga 12 apostol. Ito po ay mga lalaki. Yes. Pati yung 70 elders, mga lalaki rin yun. Amen. No, yung mga sina Esteban, yung 7 na tinawag, mga lalaki rin yun, mga kaibigan at mga kapatid na namumuno sa loob ng iglesia. Yes. No? Amen. So, bago natin makalimutan, Brother Aljon, ang sinabi mo kanina sa 1 Timothy, kasi alam ko na maraming sumusubaybay. Alam nyo, mga kapatid, ang programang ito, kasama na rin tayo dito, bilang pastor, mga kapatid. Alam nyo, marami ang nagagalit sa amin dahil sa mga topic na ito. Hindi lamang dito, mga kapatid, ay mga malalapit pa po namin na mga kamag-anak. Alam nyo, gustuhin ko man na makisama, pero kung makikisama na rin lang naman tayo, ay sa aral ng Diyos na. No? Ay tayo, mga kapatid, malapit na ang Panginoon, huwag tayong titindig sa mali. Mga babae, dapat natin malaman na hindi parehas ang pagkalikha ng babae at lalaki sa simula pa lang. Nilikha ng Diyos ang lalaki, pagkatapos nung nakita ng Diyos na nalungkot ang lalaki, sa kanilikha ang babae. Tandaan ninyo, hindi ang babae, hindi ang lalaki nilikha para sa lalaki, kundi nilikha muna ang lalaki para magkaroon ng babae. Yun po ang kaibahan nun. Kaya dapat makita natin ang bawat role na ginagampanan natin, mga kapatid, para hindi tayo magiging magulo. Ngayon, ano ang aral sa mga lalaki? Halimbawa, mga kapatid, bakit magiging magulo kapag pinagrampul-rampul natin? Sa lalaki, mahalay sa kanya ang magkaroon ng mahabang buhok. Di ba? Ang babae naman, kailangan magkaroon siya ng mahabang buhok. Kasi mananalangin siya na mayroong mahabang buhok. Hindi po pwede na gawin mo sa lalaki yon. Gawin mo mahabang buhok ang lalaki, mga kapatid. Hindi po magulo Biblia, no? Mababasa naman natin yun, Brother Aljo. Hindi kasi, saka, mayroong mga pastora ngayon, Yes. ang kanilang gupit pang lalaki. O, yun ang, kita nyo na, no? So, saan tayo papunta niyan kung ganun? Ay, meron pang may mga pastora, yung panunod nila, asuotan pang panlalaki. Hallelujah. Mga kaibigan, ayun po nagiging problema, mga kaibigan. May mga pastora, ang kanilang gupit. Kasi marami akong nakita sa Facebook, mga pastora. Yes. Ang gupit ng mga pastora, panlalaki na rin. Napakalungkot, no? Pati ang kasuotan nila, panlalaki rin. Pero words of God ang gamit nila. Hindi naman lahat ang tumatawag sa Panginoon. Papasok sa kanila lang. So, Yes. maigi basahin natin, mga kaibigan. Sa unang Korinto 11:14, anong payag ng banal na kasulatan? Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya? Yes. Datapwat kung ang babae ay may mahabang buhok, ay isang kapurihan niya
sapagkat ang buhok sa kanya ibinigay na pantakip. Yes, no? Bago mo paliwanag yan, pwede mo bang balikan yung 8, pababa lang ng 12, Brother John? Diyan din sa talata na yun. Tingnan nyo mga kapatid. Sapagkat ang lalaki ay hindi sa babae, O, kita nyo? Anong ibig sabihin nun? Tuloy. kundi ang babae ay sa lalaki. Sapagkat hindi niya lang ang lalaki dahil sa babae, O, kundi ang babae dahil sa lalaki. may kaibahan ba yun? Malaking kaibahan yan. Sige, tuloy. Dahil dito'y narapat na ang babae ay magkaroon sa kanyang unang tanda Ang tanda. ng kapamahalaan Ano po yun? dahil sa mga anghel. Hindi baga ang tanda ng kapamahalaan ay ang pagpapasakop? Gayunmay ang babae ay hindi maaring walang lalaki at ang lalaki ay hindi maaring walang babae sa Panginoon. Ano? Kaya maliwanag mga kaibigan, ang babae pala kaya nagkaroon ng babae Yes. dahil sa lalaki. Ay, sa lalaki. Yun ang purpose na makita natin, mga kapatid. Sabi ng Panginoon sabi ng Panginoon mga kaibigan, hindi maaari ang lalaki na nag-iisa, kundi sabi ito sabi niya, siya bibigyan ko ng katulong niya Yes. o katuwang niya, mga kaibigan. Hindi mabuti sa lalaki na nag-iisa. Hallelujah. So kailangan talaga na ang lalaki, mga kaibigan, meron siyang katuwang, Amen. katulong. At yung katulong niya o kanyang katuwang sa buhay, hindi siya pwede andirin yun. Amen. Kasi katuwang niya yun Amen. Ang ibinigyan ng otoridad, mga kaibigan at mga kapatid, ang binigyan ng otoridad, yung malaki. Yes. At saka hindi rin mababang kalagayan yon. Alam nyo kung bakit, mga kapatid. Ang babae, katulong, magiging asawa siya ng lalaki. Ang babae, manganganak din siya ng mga dakilang tao. Saan ba galing si Abraham? Sa babae. No? So hindi mababa na nilikha ang babae para sa lalaki. No? Doon natin makikita, mga kapatid, kung ano talaga ang purpose ng Diyos. Na kapag apostolik ka, mga kapatid, sundan mo talaga ang mga turo at aral. Kasi sabi ni Pablo, kung hindi naman nila turo at aral, itakwil Kung may karapatan talagang magtakwil, mga kapatid. Sige, tuloy natin doon. Ito ang pinapahayag, mga kaibigan. Kasi nga, marami na ang aral ngayon, ang babae raw, pwede na raw magpastor. Kasi pag kaya raw ng lalaki, kaya din ng babae. Payag ka ba? Ikaw magbabasbas? Ay, ang problema, mga kaibigan, no? Hindi naman pwede na ikaw ang maglalagay ng pastora o natawag nilang pastor na babae. Kasi, Hallelujah. yan ang payag ni Pablo, pastor, no? Sa 2 Korinto, sa 11, at ang bersikulo po ay 18. Parang Yes. sila nagtutulak. Pakinggan yung mga kaibigan. Hindi lang parang Sila mismo nagtulak sapagkat hindi subok ang nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi ang pinagtagubilin ng Panginoon. Yes. So ito pala, mga kaibigan, yung babae pag namuno ito, hindi ito subok. Hallelujah. Sa sarili niya lang ito Dapat ang magtagubilin sa kanya ang Diyos. Hallelujah. No, ang mag-approve sa kanya na ang babae ay pwede mamuno. Kasi maraming istorya sa Biblia na ang babae, mga kaibigan, namuno sila Si Deborah daw. Doon sa Isaias, tignan natin, mga kaibigan. No, ang pahayag ni Isaias sa 3 at ang bersikulo po ay 12. Yes. Ano ang pahayag ni Propeta Isaias tungkol po sa mga babaeng namuno? Pakinggan niyo po. Tungkol sa aking bayan, mga bata ang mga mamimigati sa kanila, Ang sumisira sa kanila. at mga babae ang mga pupuno sa kanila. O bayan ko, silang nagsisipatnubay sa iyo, mga liligaw sa iyo, at sisira ng daan ng iyong mga landas. So ito, mga kaibigan, sisira pala ito. At mga kaibigan at mga kapatid, magliligaw sa iyo at sisira sa daan ng iyong mga landas. Yes. So mga kaibigan, Amen. kailangan sa loob ng iglesia ang babae, yung matandang babae sa loob ng iglesia, magtuturo siya roon sa mga babaeng bata na may asawa, na ang kanyang ituturo doon, na ang mga batang babae na may asawa, ang tuturo niya roon, mga kaibigan, pasakop sa kanyang asawa, ibigin nila ang kanyang asawa, magpakalinis sila sa kanilang bahay, mahalin ang kanilang mga anak, kalingahin ang kanilang anak. Yun ang posisyon ng babae, mga kaibigan, sa loob ng iglesia, na magtuturo siya doon sa mga babae na mas bata sa kanya. Kasi kaya nga, matandang babae, kasi ito, eksperyensado na ito Amen.
No? Excuse me. Kaya maliwanag na mayroong posisyon ng babae sa loob ng iglesia. At may katungkulan ang lalaki at may tungkulin din po ang babae. Pero yung katungkulan po ng lalaki at otoridad ng lalaki ay hindi po pwede angkinin o kunin ng babae, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Yes. Pastor? Amen. Kung makalusot ka man, no? At maghari sa iglesia nyo, ang babae, magiging disabilism ka. Pagdating sa rebelisyon, hahabulin ka pa rin ng Diyos doon. So hindi ka makakatakas. Ngayon, pwede kang magmatuwid. Lahat ng mga aral, binabaluktot nyo, ang Biblia, pwede ka. Pero may laban pa rin sa iyo ang Diyos. Sa mga aral ni Jezabel, mga kapatid, hindi ka makakaligtas. At meron din ang tuturo, Pastor. Siyempre, Yes. hindi lamang yan subject tungkol sa mga babae, sa namumuno, Yes. sa babae. Pati ito yung tides ngayon, kumakalat na ngayon sa FB Live. No? Kasi ang pasimuno talaga niyan na anti-tides talaga. Alam na natin kung sino yung mga kaibigan at Hallelujah. mga kapatid. Yes. So, sa atin, kailangan ba na sa ating bahay, yung tides, ito ba ina-apply natin? Maaring kailangan marinig nila, Pastor. Yes. Amen. Kasi marami na ngayon lumalaban pagdating po sa pag-iika po, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Yung iba naman, na kung sila naman ay magpabigay ng ikapo, yung iba naman hindi na ikapo. Yes. Sobra na doon sa ikapo, mga kaibigan. So, ano ang stand ng ating programa, no? Yes. Dito po tungkol sa ikapo. Amen. Kaya natin panahon. So, mga kapatid, no, bago ako pumunta dyan sa ikapo, liliwanagin ko lang na ang katwiran ninyo na si Deborah ay namono, naging preacher, wala kayong mababasa. Deborah ay hukom at hindi siya naging pastor. No? Napakamali po yan, huwag niyong ipasok sa sarili naming kaisipan. Naghukom siya, namuno siya sa Israel, pero hindi siya naging preacher. Siya naging pastora. No? Mas maganda ng maliwanag. No? Magkaiba po yun. Sige, dako tayo sa ikapo. Ang batayan kasi mga kapatid ng ikapo, tumbukin natin para hindi tayo kukuha ng maraming panahon. Sa Hebreo, ang katwiran ng isa ay nung pinalitan daw ang kautusan, pinalitan na rin, no? Ang pagkasaserdote. Yung nung pinalitan daw ang kautusan, which is yung kautusan ng pag-iikapo, ay ang ipinalit ay ito na ngayon, sabi niya, yung sa Korinto, sa 9, no? Mga 5 Korinto. Ngayon, Brother Aljon, bago dumating ang kautusan, ano ba talaga ang pinalitan sa talata na yon? Maigi, basahin natin mga Yes. kaibigan. Kasi ang payag doon ay nang palitan ang pagka-saserdote, Yes. ay kinakailangan din naman palitan ang kautusan. Ano yon? Sige. Yun, maigi, kailangan maganda, paliwanag natin itong maigi, mga kaibigan, kasi ang pinalitan daw dito ay ikapo o pagka-tithes, no? Sabi dito, sapagkat nang palitan ang pagka-saserdote, ay kinakailangang palitan naman ang kautusan. So, meron daw ito mga kaibigan na ang ipinalit daw dito ay ang pag-iikapo. So, ito, Pastor, wala mabasa rito ng verbatim o letra por letra na ang pinalitan po rito ay ang pag-iikapo, mga kaibigan at mga kapatid. Anong kautusan? Yung ipinalit sa pagkasaserdote. Kasi nga, Yes. ang saserdote na ito, mga kaibigan, ito kasi ay si Aaron eh. Amen. Pakinggan nyo sa 5 ng Hebreo. Ano ang pahayag ng banal na kasulatan sa 5:4 ng Hebreo? Tingnan po natin. At sino man ay hindi tumatanggap ng kanyang sariling karangalang ito, liban na kung tawagin siya ng Diyos na gaya ni Aaron. Gayun din si Kristo man ay hindi nagmampuri sa kanyang sarili upang maging dakilang saserdote. Kundi yaong sa kanya'y nagsabi, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking naging anak ngayon. So ito Yes. pala mga kaibigan. Hallelujah. Natumbok natin na ang saserdote, ito Pastor si Aaron. Amen. No? At yung nagpahid kay Aaron ng magiging saserdote, yun din po ay si Kristo ay ipinahid din sa kanya na pagiging saserdote. Ngayon, ano po ba ang pagiging saserdote ni Kristo? Tuloy po natin mga kaibigan. Gaya rin naman ang sinasabi niya sa ibang dako, ikaw ay saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek.
ito pala, Pastor, Hallelujah. yung pagiging saserdote, mga kaibigan at mga kapatid ni Kristo, ay kagaya ng pagiging saserdote ni Melchizedek. Yes. Bakit? Kasi, Master, ganito yan eh. Yes. Nalabas ang pagiging saserdote sa angkan ni Levi. Si Melchizedek, wala pa si Levi yun. Yes. Amen. Mga kaibigan. Si Kristo naman, yung pagiging saserdote niya, siya naman ay galing sa angkan ni Juda. So, isabihin mga kaibigan, yung pagkakasaserdote ni Melchizedek, na hindi ang pinanggalingan yung angkan ni Levi, gayon din si Kristo, Yes. hindi rin galing sa angkan ni Levi lumabas ang kanyang pagiging saserdote. Yes. Kaya kinakailangan palitan ng kautusan. Kasi sa panahon nila Levi, mga kaibigan, may kautusan yon tungkol sa mga saserdote. Yes. Ngayon, mga kaibigan, dahil si Kristo ay hindi lumabas sa saserdote sa angkan ni Levi, kailangan palitan yung kautusan. Yes. Galing siya sa angkan ni Huda. Galing sa angkan ni Huda, mga kaibigan. Manggagaling ang kautusan sa angkan ni Huda. Hindi galing doon sa angkan ni Levi. Yes. Mga kaibigan, at sa ating mga... Kasi, ang pagiging saserdote ni Kristo, hindi naman siya lumabas sa angkan ni Levi. Okay, so ano ang pinalitan? Direct to the point. Yung pagkasaserdote ni Aaron at ang pagkasaserdote ni Melchizedek, ang pinalitan talaga yung Aaronic form ng pagkasaserdote. Kasi yung Melchizedek form ay ipinagpatuloy ni Kristo sapagkat pagkasaserdoting walang hanggan ang tinutukoy kay Melchizedek, which is yun din ang pagkasaserdote ni Kristo magpakailanman. At si Melchizedek, hindi siya nanggaling sa angkan ni Levi. Yes. At gayon din si Kristo, hindi naman siya nanggaling sa angkan ni Levi. Hallelujah. Mga kaibigan, kaya kailangan palitan kasi, bawa, hindi naman ako galing sa angkan ni Levi. Bakit ko i-apply yung sa pagiging saserdote ni Aaron? Yes. Hindi naman ako galing doon. Ano ba ang pinalitan na kautusan Yes. para tayo po ay magkaliwanagan, mga Hallelujah. kaibigan? Pakinggan nyo sa aklat ng Roma sa 3, ano ang pahayag ng banal na kasulatan, mga kaibigan? Sa versikulo po ay 27. Ito po ang pahayag ng Biblia. Kaya nga, saan naroon ang pagmamapuri, ito'y hiwalay sa pamamagitan ng anong kautusan? Ng mga gawa, hindi, kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Kita nyo? Yun po ay kautusan ng pananampalataya. No? Kasi si Abraham, Pastor, Yes. ito'y ama ng ating pananampalataya. Amen. Ano? Nagbigay ba si Abraham ng ikapo kay Melchizedek dahil doon sa kautusan ni Moises? Hindi. Nauna nga si Abraham kay Moises. Hallelujah. Kaya nga si Abraham naging ama ng pananampalataya, nagbigay siya ng mga bahagi doon kay Melchizedek. Amen. Mga kaibigan, hindi doon sa kautusan ni Moises na nagbigay siya ng 10 bahagi, kundi galing sa pananampalataya ang kaloob ng ating amang Abraham, mga kaibigan at mga kapatid. Kasi doon, Master, no, yung Yes. kautusan kay Aaron, mga kaibigan, doon sa Israel, wala kasing mana ang mga Levita. Na wala silang minanang lupa Kasi kukuha ng ikapo ang mga Levita Yes. sa kanilang mga kapatid. Kasi ang ikapo noon, Pastor, Yes. hindi naman pera Amen. No, mga kaibigan, no? Ito yung mga tawag nito, agriculture ito, yung mga halaman, yung mga prutas, kung sila naman maghahandog, yung mga hayop ang kanilang hinahandog, Amen. no? Mga kaibigan at mga kapatid. Yung po ay sa panahon ni Moises, mga kaibigan, na mga ang Levita, nagtatanggap sila ng 10 bahagi sa kanilang mga kapatid ayon sa kautusan. Maigi basahin natin, Yes. mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Tayo sa Hebreo 7, ano ang pahayag ng banal na kasulatan, mga kaibigan. Tingnan po natin ay ganito. Sa 7 at ang bersikulo ay 5. Yes. At katotohanan, ang mga anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay may utos na kumuha ng 10 bahagi sa bayan ayon sa kautusan. Sa makatwid ay sa kanilang mga kapatid, bagamat ang mga ito'y nagsilabas sa mga balakang ni Abraham. Yes. No, so tatanungin muna kita saglit lang dyan para ma-enlighten yung ating mga kasama.
kung si Levi ay nag-ikapo, nagbigay sila ng ikasampung bahagi, ayon sa kautusan, tayo bang mga hintil ay aariing ganap pa rin sa pamamagitan ng kautusan o hindi na? Hindi na, mga kaibigan. Hindi na tayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan. So yun ang pinalitan. Pinapahayag yan, ni Apostol Pablo, 13:39 ng Gawa. Pakinggan nyo, mga kaibigan. Dito lang nila maririnig ito, na talagang ang ikapo ay hindi po inalis ng ating Panginoon Diyos, mga kaibigan. Ganyan mo, sa 39. Yes. Ay ganito. At sa pamamagitan niya, ang bawat mananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Kaya nga, nagbibigay tayo ng ikapo dahil sa pananampalataya natin eh. Yes. Like, Father of Abraham, mga kaibigan. Kaya aarihin ganap tayo. Tuloy. Yes. Sa mga ito'y, hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Yes. Kung ang tao pala, inaaring ganap sa kautusan ni Moises, bakit kailangan pa magkatawang tao ang Kristo para Yes. tubusin yung mga tao? So sa madaling sabi, aariin tayong ganap hindi sa kautusan ni Moises, kundi sa kautusan ni Abraham ayon sa pananampalataya. Opo, mga kaibigan. At yan ang sinabi ni Pablo, no? Tayo aariing ganap sa kautusan ng pananampalataya. Maari, bigyan natin, may naalala akong talata sa 3:8 ng Galatia, Brother Aljon, tingnan ninyo mga kapatid. No? Kaya dapat malinaw ito na ito ang pinalitan. No? Kasi yung taong ito na ginigiba ang pag-tithes, gigibain niya simbahan natin. No? Sige, basa. At sapagkat ipinakita ng mga kasulatan na aaring ganap ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya, ay ipinangaral ng una ang Ebanghelyo kay Abraham, na sinasabi sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. So nag-iika po tayo, hindi dahil sa kautusan ni Moises. Nag-iika po tayo dahil sa pananampalataya. Yun ang maliwanag. Yun, mga kaibigan. Kasi bakit? Nagbigay kasi ng ikapo si Abraham, Yes. wala pa namang kautusan. Yes, amen. Mga kaibigan at mga kapatid. No? Kaya tayo, nagbibigay tayo ng pag-iikapo sa ating pananampalataya. Thank you, Lord. Mga Hallelujah. kaibigan, yung iba kasi mga nangahawak doon sa kautusan, hindi na tayo aariing ganap sa kautusan. Ngayon, Pastor, Yes. paano si Levi? Hindi raw nag-iba, si Levi raw ay hindi nagbigay ng ikapo. Hindi ba may magulang siya, may lulo siya? Di ba nagbayad na yon? Sino ba ang nagbayad Okay. ng ikasampung bahagi ni Levi? Pakinggan Hallelujah. niyo mga kaibigan, sino ang nagbigay ng ikasampung bahagi ni Levi, mga kaibigan? Di ba ang nagbigay ng ikasampung bahagi ni Levi ay walang iba kundi si Abraham? Yes. Pakinggan niyo. 7 at ang bersikulo, mga kaibigan, ay 5. At sa katotohanan, ang mga anak ni Levi ay nagsitanggap ng katungkulang saserdote, ay mayroong utos na kumuha ng ikasampung bahagi sa bayan ayon sa kautusan. Sa makatuwid, ay sa kanilang mga kapatid, bagamat ang mga ito ay nagsilabas sa mga balakang ni Abraham. Sabi dyan, ngunit yaong ang talaan ng lahi ay hindi ipinibilang sa kanila, ay kumuha ng ikasampung bahagi. Bilang sa kanila ay kumuha ng ikasampung bahagi kay Abraham, ay pinagpalay yaong may pinangakuan. So, itikan natin sa 9. At sa makatwid bagay sa pamamagitan ni Abraham, pati si Levi, na tumatanggap ng ikasampung bahagi, ay nagbayad ng ikasampung bahagi. Bakit? Sapagkat siya'y nasa mga balakang pa ng kanyang ama, nang ito'y salubungin ni Melchizedek. So ito pala, Pastor, Yes. si Levi pala, nagbigay pala si Abraham ng ikasampung bahagi doon kay Melchizedek. Nasa balakang niya si Levi. Hallelujah. Kaya nagbayad pala yung kanyang ama, Yes. mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga, ang pagdating po, mga kaibigan, doon po sa 12 tribes of Israel, sa angkan ni Levi nalabas ang mga saserdote. Yes. Kaya nga, yung pagiging saserdote ni Kristo, mga kaibigan, gaya ng pagkasaserdote ni Melchizedek. Dahil si Melchizedek, hindi siya lumabas sa angkan ni Levi. Yes. Si Kristo gayon din. Hindi rin siya galing sa angkan ni Levi. Kaya kinakailangan palitan ng kautusan. Hallelujah. Sabi nila, ang kautusan doon na ipinalit. Yung sa 2 Korinto 9:7. Pwede ba natin basahin yun Okay. para maliwanagan din yung ating Imbestigahan mga natin, kabayan? mga kaibigan. Kasi ang binasa niya lang, yung 7 lang eh. Yes. Pabor na pabor sa kanya ito. Yung bang 9:7 na 2 Korinto, tumutukoy pa yung mga kaibigan.
sa sinasabi na ipinalit doon sa kautusan ng pag-iikap po. Painggan niyo mga kaibigan. Umpisahan po natin sa 2 Corinthians chapter 9 verse 1. Tingnan po natin. Sapagkat tungkol sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal. Yes. Ito pala, Pastor, abuloy ito sa mga banal. Amen. Ay kalapisan na sa akin ay isulat ko pa. Biro mo, no? Sapagkat nakikilala ko ang inyong sikap na aking ipinagmapapurit tungkol sa inyo sa mga taga-Macedonia na ang Akaya ay nahahandang 1 taon na at ang inyong pagsisikap ay nakapagpudyok sa lubang marami sa kanila. Tatapwa sinugo ko ang mga kapatid upang aming magpapuri dahil sa inyo. Huwag mawalan ng kabuluhan bagay at ito na ayon sa aking sinabi kayo ay makapaghanda. Baka sakaling sa anumang paraan kung magsirating nakasama ko ang ilang taga-Macedonia at kayo'y maratnang hindi naghahanda kami upang wag sabihin kayo na mga pahiya sa pagkakatiwalang ito. Iniisip ko nga na kailangan ipamanhik sa mga kapatid na mga unang pumarian sa inyo at ihanda agad ang inyong abuloy na ipinangako ng una upang ito'y maihanda na gaya ng abuloy, hindi gaya ng sapilitan. No? Ayun pala mga kaibigan, kasi ito si Pablo, Pastor. Yes. Pinagmamalaki niya yung mga taga-Korinto doon sa Macedonia. No? Kasi itong mga taga-Korinto, sila mga kaibigan, sagana sila. Yes. No? Sila yung masisikap, yung mga taga-Korintyan. So, pinagmamalaki ni Pablo yung mga taga-Korintyan sa Macedonia. So, hinihingian ng abuloy itong mga taga-Korintyan na yung abuloy na ito mga kaibigan ay ipapadala ni Pablo doon sa Macedonia. Kaya ginawa ni Pablo mga kaibigan, ipinagpauna niya sa mga kapatid na sabihin na sila ay maghanda ng abuloy para sa Macedonia, mga kaibigan at sa ating mga kapatid. At pagdating ni Pablo roon, nakahanda na ang abuloy kasi Pastor, kung pag dumating yung mga kapatid sa Macedonia, doon pa lang sila magbibigay ng abuloy, sapilitan na yun. Dahol na. Dahol na. Hallelujah. Dapat bago dumating si Pablo, yung abuloy na ipinangako ng mga taga-Korinto sa Macedonia, kukunin na lang mga kaibigan. Kaya sabi ni Pablo sa 7, kadapat sinabi ko ang nag-aasik ng bahagya ay mag-aani ng bahagya na at nag-aasik ng sagana ay mag-aani ng sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Yung binibigay ba ng mga taga-Corinthians na abuloy, pasya ba ito ni Pablo o pasya ng mga kapatiran? Magbigay ang bawat isa sa inyo ayon sa pasya ng inyong puso. Hindi pasya ni Pablo. Hindi pasya ng pastor. Kundi ito'y pasya ng puso na magbibigay. Bakit? Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Yes. No? Yan po ay tumutukoy sa abuloy sa mga banal sa Macedonia na inyanda ng mga taga-Korintyan. Hindi po yan yung pinalit ni Pablo, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Kailangan meron na nakahanda. Kasi ay nang pahayag Pastor ng banal na kasulatan na pagkatitignan na natin sa 2 Korinto 8 at ang versikulo ay 1. Pakinggan nyo. Yes. Bukod dito mga kapatid, ay pinapatrastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Kung paano ang maraming pagsubok sa kabigatian ay kasaganahan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karupaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Sapagkat ayon sa kanilang kaya, ay nagpapatotoo ako ng higit sa kanyang kaya. Ay nagsiabuloy sila ng sariling kalooban. Na lubang ipinamanhik sa amin tungkol sa biyayang ito sa pakikisama at pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal. Ito pala mga kaibigan, abuloy sa mga banal. Yes. Hindi po yan ipinalit sa times. Kaya mali ang interpretasyon niya mga kaibigan at mga kapatid na sasandalain niya yung
pag-iikapo. Yes. Si unang-unang pastor, si Abraham, hindi naman siya Hudyo. Yes. Hallelujah. Hindi naman siya Israelita. Pero si Abraham, mga kaibigan, nagbigay siya ng ikapo ayon po sa kanyang pananampalataya. Yes. Amen. No? At baka magtanong sila, Brother Aljon, so kung hindi pala yun abuloy na ni-exercise sa church, hindi pala yun yung love offering, ano nga ba ang dapat sa mga hintil? Si Pablo ba sa iyong personal na pagbabasa ng Biblia, nag-abuloy ba siya? Nag-ikapo ba siya? May mababasa ako sa iyo, Brother Aljon, na nagbuwis siya no? Sa 13, no? Ito ang ginamit niya sa Roma 13:5. Basahin natin yun hanggang... Sige, tingnan natin. Para malinaw sa mga nakikinig, ano po ba ang ginamit ni Pablo na termino? Bakit buwis ang ginamit niya? Kasi under Roman Empire sila. Sabi rito, no? Sa 13:7 ng Roma. Ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y narapat. O sa 6. Kapagkat dahil dito ay nagsisipagbayad naman kayo ng buwis, sapagkat sila ay mga tagapangasiwa ng paglilingkod sa Diyos na nagsisipaghalang walang patid sa bagay na ito. So, nagbuwis sila, no? Okay, tuloy. Ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y narapat. Buwis na dapat buwisan. Ambag na dapat ambagan. Takot sa dapat katakutan. Puri sa dapat papurihan. So, ito mapapasin natin kasi, Pastor. Yes. Ang gumagamit kasi ng term ng buwis, yung mga Roma. No? Kaya nga sabi nyo ni Kristo, sabi ng mga Pariseo, kaganinong matuwid ba na kami ay magbuwis kay Cesar? Okay. Kasi si Cesar, mga kaibigan, Romano to Amen. Kailangan ba namin kami ay magbuwis kay Cesar? Sabi ng Panginoong Jesucristo. Pahingi ako ng tawag ito, yung salapi. Kaninong larawan ang nasa salaping ito? Yes. Sabi nila, kay Cesar. Kung magagayoy, ibigay nyo ang kay Cesar, at ang sa Panginoon ay ang sa Panginoon. Yes. So sa makatuwid, mga kaibigan, nagbuwis sila. Kay Cesar. No? Yung sa Panginoon, ito po yung ika-10 bahagi. Yes. Ito kasi ang buwis. Ang tawag kasi na ika-10 bahagi, mga kaibigan. Buwis ito Maigi, basahin natin. 27:30 ng Levitico. Pakinggan nyo. Anong pahayag ng banal na kasulatan? Sabi ito, batas tungkol sa mga buwis. Sabi rito. At lahat ng ika-10 bahagi ng lupain, magiging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy, ay sa Panginoon ay magiging banal sa Panginoon. At kung ang sino man ay tutupos ng 5 bahagi ng kanyang ika-10 bahagi, ay idadagdag niya roon ang ika-5 bahagi. So mapapansin natin, Pastor, yung title pa lang, sa 32, ang lahat ng ika-10 bahagi sa bakahan o sa kawan, anumang madaan ng tungkod ay magiging banal sa Panginoon ang ika-10 bahagi. Ito, Pastor, ang title ito. Batas tungkol sa mga buwis. So, ang ginamit ng term ng Bible, mga kaibigan, dahil ito kasi biblical term to Amen. Sa tax, mga kaibigan, ang biblical term ay tithes. Pero doon, Pastor, dahil kausap ni Pablo, yung mga Romano, ginamit niya yung term na tax. Amen. Para mabilis maunawaan ng mga Romano na yung buwis na dapat buwisan. Amen. Kaya nga sabi ni Kristo, ibigay nyo ang kay Cesar, naunawaan nyo ng mga Hudyo, yung kay Cesar, tax yun. At sa Panginoon, ay sa Panginoon, yun po ay tithes, mga kaibigan. So, hindi binago yun, pinagpatuloy ng mga apostol yun. Pinagpatuloy nila, sapagkat ang church kasi, Pastor, ito ang kingdom of God. Yes. Ito, dito nagro-rule ang Panginoon. Yes. So, sa isang kaharian, mga kaibigan, wala tayong makikitang kaharian na walang buwis. Amen. No? At unang-una, mga kaibigan, saan mas sumasahod, Pastor, yung mga namumuno sa gobyerno? Sa buwis. Sa buwis. No? Yes. Kung ang mga namumuno sa gobyerno ay sumasahod sa buwis, mga kaibigan, saan naman sasahod ang lingkod ng Panginoon? Yung sinabi nyo kanina. Doon din sa buwis. Sa buwis. Mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Kung walang buwis,
o walang tithes, mga kaibigan, kawawa naman yung namumuno Okay. na inilagay ng Diyos na tumalaga sa loob ng Diyos. Amen. Okay lang yun sa mayamang pastor tulad nung na bumabati ko sa atin dyan na siya pala ay milyonaryo, napakarami niyang pag-aari, okay lang, kaya tinitira niya yung ikapo. No? Sabi niya, kayong mga pastor ay matatakaw, wala kayong kapusugan. Ito mga kaibigan at mga kapatid, kung ang mga pastor, mga kaibigan, nagpapayaman, ay nagpapayaman, unang-una, ang ating pastor ngayon, walang kotse. Kahit bike, wala. Hindi bike, wala. Tapos siya may-ari ng malaking istasyon sa TV, sa mga university, napakarami niyang restaurant, may mga lupain sa Brazil, no? Alam niyo na kung sino yon. Saka tinatalaga niya. Yes. Na magbigay, no? Kay kapatid na ganito, 2 milyon. Kay kapatid na ganito, 5 milyon. Ay, yung mga kaibigan, hindi yun papasa sa 2 Korintong 9:7 na magbigay ang bawat isa sa inyo. Ayon sa pasya ng puso. Yes. Pasya na ng kanilang pastor o mga ngaral. Hallelujah. Yan po ang nagiging mamigat, mga kaibigan. Kaya ang stand po namin, mga kaibigan, kami po ay nagbibigay ng ikapo dahil sa pananampalataya. Yes, dahil amen. nananampalataya kami sa pagbibigay ay mayroong pagpapala kagaya po ng ating amang si Abraham. Amen. Ako, personal tayo natatakot dyan sa ikapo dahil banal na bagay yan at hindi yan atin. Yan ay sa Diyos. Din ang mga bagay na para sa Diyos, nakakatakot yan pagka sinalaula natin, mga kapatid. Sa lahat ng mga tither, no? Alam ko, tatagal ka dahil dyan sa salitang tithes, yun ang magpapaunlad sa'yo, yun ang magpapatatag sa'yo. Makakapaglingkod ka ng habang buhay. Walang bankruptcy kapag ikaw ay magtatapat. So, tina-challenge natin, marami na tayong mga nakilala, nakasalamuha, kasama sa ministeryong ito, na dahil sa tithes ay malayo na ang kanilang narating. Saludo tayo sa mga tao na yan. Tayo bilang mga baguhan tayo ay sumusunod sa kanila dahil subok na naranasan nila, mga kapatid. Ang pag-iikapo ay isang banal na bagay. At dapat nating sundin, no? Dapat natin ipatupad, lalo na sa ating sambahayan. Kaya maliwanag, mga kaibigan, mga sabi ng Bible, buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambag. Kung ang iglesia, may pangangailangan, wala tayong gitara, wala tayong tambol, wala tayong mic. Kung pwede tayong mag-ambagan, mag-aambagan tayo kasi ambag sa dapat ambag. Buwis sa dapat buwisan, mga kaibigan. Sa ating mga kapatid, kaya hindi po namin, mga kaibigan, no, na pinatake yung iba, kundi tinuturo po namin yung nasa Biblia. Yes. Anong kautusan ang pinalitan? Napakalayan naman siguro pastor ng Corinthians sa Hebreo. Yes. No? Na yun daw ang pinalit na kautusan. Alam niyo, mga kaibigan, kasi wala kasing tumututol sa kanya, kaya ganoon eh. Amen. Kaya yung iba, tahimik na lang kahit mali-mali na yung interpret doon sa talata, okay lang. Hallelujah. Kasi nga, wala namang susukol sa kanya. Pagka sinukol niya, takwilang ka. Kaya yan po nagiging problema, mga kaibigan, sa ating mga kapatid. Kami po ay bibigay ng tithes dahil naniniwala kami sa pagbibigay, mayroong pagpapala, mga kaibigan. At hindi lang tithes, pati offering. Kasi sabi ng Diyos, ninanakawan ako ng inyong mga handog at ikasampung bahagi. Magkasama po yan, mga kaibigan. Isa pa yun no? Sa ating mga kapatid. Bago ako magpaalam, meron lang ako tanong sa ating mga kapatid na mga nakikinig. Kung ang tithes ay pinalitan, ay practice na pala ng mga Levita, kautusan na magkaroon ng tithes and offering. Bakit ang sa Korinto na sinasabi ng ating katunggali ay offering na lang? Diba? Offering ang mababasa doon, love offering. Ang ipinalit mo sa ikapo, love offering, nagla-love offering at tithes na sila. Sana punta yung tithes. Kung pinalitan mo yung tithes at tapos ipinalit mo offering, nagla-love offering na nga po sila Kasama na doon tapos papalitan mo ng offering. Wala sa logic yun. Kayo nang bahala sumagot. Hindi kailangan talaga kasi ang pinalitan lang. Bakit ang inalis? Ikapo. Di ba? Dapat pinalitan din yung Pati offering. Dapat inalis din kasi noong pa man nag-o-offering na yung mga unang alagad mga kaibigan at mga kapatid. At kung mag-offering sila, hindi lamang maliit na offering. Talagang nag-o-offering sila, mga TikTok, mga tawag nito, mga mataas na kalidad, mga kaibigan ng kanilang offering. Ngayon, kung nawala yung offering, kung nawala yung tithes, pinalitan pa rin tithes, dapat yung offering, palitan din. Yes. Kaibigan sa ating mga
Kaya yan po ang nagiging problema kasi si Abraham nagantong din eh. Yes. Kasi dapat unang ihahandog yung kanyang anak eh. Oo. Pero pinigilan siya ng Panginoon, no? Amen. So, naghantog siya at siya po ay nag-ikasampung bahagi o nag-ties, mga kaibigan. So, huwag ginabihin na hindi nagantog siya. Nagantog siya. Yes. Bago pa tayo nagantog, naunang siya, Amen. mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Kaya, salamat po, mga kaibigan, sa ating mga viewers. Alam ko, maraming magre-react sa ating programa na ito, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Ano ba ang tunay na apostolic? Ano ba ang tunay na aral? Pinapayagan ba ng Diyos na ang babae ay maging pastora, gumamuno sa loob ng iglesia, at tinanggal na ba ang tithes and offering, mga kaibigan? Kasi sabi nila, hindi na pala kautusan ni Moises. Bakit pa kayo nag-iikap po? Inalis na pala kautusan ni Moises. Sorry to tell, family, na hindi kami nag-iikap po dahil kay Moises. Hindi kami nag-iikap po dahil sa kautusan ng mga pataya na batay doon sa parapataya ng ating amang si Abraham. So, palain po kayo natin Panginoon Kristo, bigyan natin kayo paswede pang pagbago. Wala na akong sasabihin, mga kapatid, no? Shalom sa lahat ng ating mga kapatid na galit sa amin, no? Kapayapaan sa mga ating lahat. Amen. At pagpalain po kayo lahat. Magkita-kita muli tayo Sunday, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Ito po ang Apostolic Pagkina Bible sa mga ating pong biyaya at kapayapaan mula sa ating Diyos Ama at sa inyo lahat.